pagbabalang huling mensahe ni Jesus ay hindi katha. Nangyayari ito ngayon. Ilang araw bago ang Paskwa, nasa Jerusalem siya sa huling pagkakataon bago ang kanyang pagkapako sa krus. Umahon siya kasama ng kanyang mga alagad sa bundok ng mga Olibo. Doon nila naitanong ang pinakamahalagang tanong na naibulalas ng tao kailanman. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang 4 na tandang iyon. At mas mahalaga, kung bakit bawat isa ay hayagang umuugong sa ating panahon. Mateo versikulo 24 talata 6 hanggang 8. Makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga alingaw-ngaw ng digmaan, sapagkat babangon ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng tagutom, mga salot at mga lindol sa sari-saring dako. Ang lahat ng ito'y pasimula ng mga pagdaramdam. Hindi nagsimula si Jesus sa abstraktong teolohiya. Nagsimula siya sa nakikita ng lahat, ang pisikal na daigdig. Mga pangyayaring yumanig sa lupa, sa ilalim ng ating mga paa, at gumuho sa mga bagay na akala natin ay laging matatag. At bago pa niya ilatag ang listahan, ibinigay niya ang unang utos. Huwag kayong mabagabag. Huwag magpanik. Huwag mabaliw sa takot. Huwag isipin na nawala ang pamumuno ng Diyos. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Hindi ito aksidente. Hindi ito senyales ng kawalan ng kontrol. Ito ang nakaayos na hudyat. Ang tunog ng alarma ng langit para magising ang mga nakakatulog at makilala ng nakikinig kung nasaan na tayo sa kwento ng Diyos. At dito nagsisimula ang unang tanda, pagkayanig ng daigdig, mga sakit ng panganganak. Ang unang tanda ay nasa natural na mundo. Mga digmaan, mga lindol, mga taggutom, at mga salot. Ang kasaysayan ng tao ay hindi kulang sa ganitong mga sakuna. Kayang sabihin ng siniko, nangyayari naman iyan lagi. Ngunit ang sabi ni Jesus, ang mga ito ay pasimula ng mga pagdaramdam. Gaya ng pagdaramdam ng isang inang manganganak, may padalas at palakas na ritmo. Sa una, banayad at may pagitan. Habang palapit sa pagsilang, mas masakit, mas madalas, halos magkakadugtong. Ganyan mismo ang ating nararanasan. Isipin mo ang ating mga headline, mga bansang nagbabantaan ng digmaan, mga alyansang nagbabasagan ng tiwala, mga salpukan ng mga kapangyarihan. Ang bulwagan ng mundo ay puno ng bulungan at bulyaw, mga alingaw-ngaw ng digmaan sa iba't ibang puok. Hindi mo kailangang maging dalubhasa para makita. Kumakapal ang ulap, kumikirot ang lupa. Sa lindol, alam natin na may mga panahon ng katahimikan at may mga aktibong yugto kung kailan tila sunod-sunod ang malalakas na pagyanig. Sa nakalipas na ilang taon, nakakita tayo ng sunod-sunod na trahedyang nagbura ng mga lungsod at nagwasak ng kabuhayan. May mga pagyanig na tumama sa mga lugar na hindi inaasahan. Sa sari-saring dako, eksaktong wika ng Ebanghelyo, ang tinatawag na singsing ng apoy sa paligid ng Pasipiko, isang malawak na sona kung saan nagaganap ang napakaraming lindol at pagsabog ng bulkan, ay tila lalo pang umuungol. At hindi lamang ito tungkol sa heograpiya, ito'y tungkol sa ritmo. Parang tibok ng sakit ng panganganak. Palapit, palakas, pabigat. Sa tagutom, maririnig mo na umaakyat ang bilang. Sa kabila ng teknolohiya at record na produksyon ng pagkain sa ilang panig ng daigdig, mas marami ang hindi nakakakuha ng sapat na pagkain upang manatiling malusog. Bakit? Dahil sa mga sigalot na sumisira sa agrikultura, sa mga tagtuyot na humahaba at humahapdi, sa mga ekonomiyang umiindayog na parang pendulo at pumapalo sa pinakamahihinang mga bansa. Ang isang magsasakang nawalan ng ulan sa loob ng maraming anihan ay hindi istatistika. Siya ay ama, ina, anak, pamilyang sabay-sabay na naghihintay sa ulan at sa awa. At muli, naroon ang salitang ginamit ni Jesus.
pagdaramdam. Sa Griego, odin, sakit ng panganganak. Hindi ito sakit na walang saysay. Hindi ito hapdi na walang patutunguhan. Ang sakit ng panganganak ay palatandaan na may dumarating. Isang bagong yugto, isang bagong buhay. Kapag ang mga kontraksyon ay palapit na, ang ina ay hindi nalilito kung ano ang ibig sabihin. Paparating na ang pagsilang. Sinasabi sa atin ni Jesus, kapag nakita ninyo ang mga digmaan, lindol, taggutom, mga salot, huwag kayong mabagabag. Nauunawaan ng langit ang ritmo. Iyan ang sabi ng relo ng Diyos. Malapit na. Mateo versikulo 24 talata 8. Ang lahat ng ito'y pasimula ng mga pagdaramdam. Pero may isa pang mahalagang sugnay sa pahayag ni Jesus. Huwag kayong mabagabag. Kapag kinukurot ng takot ang dibdib mo sa tuwing may balita ng bagyo, giyera, pandemya o pagbagsak ng merkado, tandaan mo, hindi nagkakandara pa ang langit, hindi nagigimbal ang trono ng Diyos. Ang mga tanda ay paalala na hindi na antok ang kwento. Gising na gising ito, gumugulong patungo sa taluktok na itinakda ng may likha. Para sa mga nananalig, ang bawat pagyanig, bawat ulap ng digmaan, bawat balita ng tagutom ay hindi tsismis ng kapahamakan, kundi bulong ng pag-asa. Malapit na ang katubusan ninyo. At kung ang unang tanda ay maaaring ipaliwanag ng ilang tao bilang natural, alam ni Jesus na kailangan din niyang bigyan tayo ng tanda na hindi lamang nangyayari sa mundo sa labas, kundi sa loob ng sambahayan ng pananampalataya. Doon tayo dadalhin ng ikalawang tanda. Pagbagsak at pagbubunyag, ang pagkawala ng marami sa loob ng simbahan. Mateo versikulo 24 talata 9 hanggang 13. Ibibigay nila kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Marami ang tatalikod, pagtataksilan ang isa't isa at magkapuotan. Maraming bula ang propeta, ang lilitaw at lilinlangin ang marami. At dahil sa pagdami ng kasamaan, lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ito ang masakit. Ang ikalawang tanda ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa atin. Hindi ito tungkol sa labas. Ito ay tungkol sa loob. Sa loob ng mga kongregasyon. Sa loob ng ating mga puso. Ayon kay Jesus, 4 na realidad ang uusad sa huling mga araw. Pandaigdigang pag-uusig, paglitaw ng mga manlilinlang, malawakang pagtalikod, at paglamig ng pag-ibig. At kung tapat lang tayo, makikita natin ang anino ng mga ito kahit saan tumingin. Una, ang pag-uusig. Kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Hindi lamang sa mga rehiyong sanay tayo na marinig. Unti-unti itong gumagapang sa iba't ibang baybayin ng mundo. Sa wika ng batas, sa kultura ng trabaho, sa agos ng social media, sa tahimik ngunit mariing paglayo sa sinasabing makitid na daan. May mga lugar na ang pag-amin na sumusunod ka kay Kristo ay kasing kahulugan ng panganib. May mga kababayan sa pananampalataya na binabantayan ang pinto ng kanilang bahay sa gabi, hindi para sa magnanakaw, kundi para sa mga tagahangad silang patahimikin. Nakaririnig tayo ng mga simbahan na sinunog, mga pastol na dinakip, mga pamilyang naglaho. Hindi katha ang pag-uusig. Totoo ito sa marami. Araw-araw. Ikalawa, ang paglitaw ng mga bulaang tinig. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at lilinlangin ang marami. Sa panahon ng walang hanggang livestream at walang katulugang algoritmo, napakadaling gawing entablado ang pulpito at gawing produkto ang ebanghelyo. Damit ang karisma, himig ang retorika, aliw ang mensahe, ngunit wala ang krus. May mga tinig na nagtuturo ng kasaganaan na hiwalay sa kabanalan, kapangyarihan na hiwalay sa pagsunod, kapatawaran na hiwalay sa pagsisisi. Madaling mahulog ang puso sa mga salitang matamis kung ang dila ay sanay sa asukal. Pero ang tunay na ebanghelyo ay may asin, nagpapagaling, nag-iingat, at minsan ay mahapdi.
Ikatlo, ang malawakang pagtalikod. Marami ang tatalikod. Makikita natin ito sa henerasyong lumaki sa loob ng simbahan at unti-unting nalusaw ang apoy sa puso. Mga kabataang dumaan sa kampo, umawit sa koro, bininyagan sa kabataan, ngunit nang sumalubong ang kolehiyo, karyer o kultura, unti-unting tinanggal ang krus sa balikat at ipinalit ang mas magaang bag. Mayroon ding mga lider na tiningala natin, na nangaral, nagturo, nag-akay, ngunit biglang naghayag. Hindi na ako naniniwala. Masakit iyon. At kapag bumagsak ang haliging inaasahan mo, kasama nitong nadadala ang ilan pang umaasa sa anino nito. Ngunit tandaan, ang pag-uga ay hindi laging demolisyon. Minsan, ito ay pagsasala. Ikaapat, ang paglamig ng pag-ibig. Dahil sa pagdami ng kasamaan, lalamig ang pag-ibig ng marami. Pansinin kung paanong ang diskursong Kristiyano ay minsang mas maingay kaysa mapagkumbaba, mas mapanugat kaysa mapaglingkod. Sa lansangan ng internet, may mga kapatid na tinuring nakaaway dahil sa butong ibinigay o posisyong ipinaglaban. Nawala sa gitna ang krus at napalit sa luklukan ang sariling tama. Ngunit sinabi ng Panginoon, dito makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung kaya, ang malamig na pag-ibig sa loob ng sambahayan ay isang tanda ng panahon at ng pangangailangan. Sa gitna ng lahat ng ito, may pangako. Ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Mateo versikulo 24 talata 13. Ang tawag ay pagtitiis. Hindi ito pasibong paghihintay. Ito ay masiglang katapatan. Pagtayo sa katotohanan kapag uso ang kompromiso. Pagyakap sa krus kapag sikat ang aliw. Pag-ibig na hindi pumapalya kahit nasusuklam sa atin ang ilan. At tandaan, hindi sinasabi ni Jesus na mawawala ang iglesia. Ang sabi niya, lilitaw kung sino ang tunay. Sa pag-init ng araw at pag-usbong ng mga tinik, ang binhing mababaw ang ugat ay matutuyo. Ang binhing hinahabol ng mga alalahanin at layaw ay mabubulag. Ngunit ang binhing nahulog sa mabuting lupa ay mamumunga ng masagana. Mateo versikulo 13 talata 18 hanggang 20. Sa kaharian ng langit, may binhing nahulog sa mabuting lupa at namunga ng 3, 60, at 100. Ang pagtalikod ay hindi libing ng iglesia. Ito ang paglilinis. Ito ang paghiwalay ng trigo mula sa ipa, ng tupa mula sa kambing, ng peke mula sa tunay. Mas kaunti, ngunit mas dalisay. Mas tahimik, ngunit mas mabigat ang bigat ng kaluwalhatian. At mahika ng Diyos, kapag ang asin ay asin at ang ilaw ay ilaw, napapansin ito ng mundo, kahit hindi man ito tanggapin ng madla, at narito ang mga pangako na hindi mababali. Mateo versikulo 16 talata 18. Sa batong ito aking itatayo ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Mateo versikulo 24 talata 14. At ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa. At sa kadarating ang wakas. Pansinin, hindi sinabi ni Jesus na kapag malaking malaki at komportable ang iglesia, saka matatapos ang lahat. Ang ipinangako niya ay ipangangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. At kadalasan sa kasaysayan, ang pinakamaliwanag na liwanag ay sumiklab hindi sa entablado ng kapangyarihan, kundi sa mga silid ng panalangin, hindi sa gitna ng yaman kundi sa gitna ng pag-uusig, hindi sa ingay ng palakpakan, kundi sa tunog ng mga tuhod na lumuluhod. Kapag ang nalalabing remnant ay kumikislap, nagpapatawad, naglilingkod, nagmamahal, nagtitiis, naririnig ng mundo ang musika ng langit. Kaya kung nakikita mo ang paglamig sa paligid mo, ang pagod sa puso mo, ang pagod sa mga balita, huwag sumuko. Ang pagtitiis ay hindi pagkapit sa sariling lakas. Ito ay pagkapit sa krus. Ang mananatili ay yaong humahawak sa kanyang kamay, hindi sa sariling tikas.
Ngunit hindi dito natatapos ang kwento. Ang ikatlong tanda ay hindi tungkol sa pakiramdam ng panahon, kundi tungkol sa isang lungsod, isang bundok, at isang lugar na matagal ng sentro ng propesya, Jerusalem. Bago tayo makarating doon sa susunod, tandaan ito. Ang unang dalawang tanda, ang pagkayanig sa mundo at ang pag-uga sa iglesia, ay parang dalawang malalakas na tunog ng kampana. Ngunit may isa pang kampana na tinutunog sa Sion at ang tunog nito ay tumatawag sa mundo na magmasid. Bago pa tayo tumuloy, hayaan mong sagutin kita sa takot na bumabalot sa marami. Paano kung lumala pa ito? Ang sagot ng langit ay hindi pa bulong. Malinaw ito. Isayas versikulo 40 talata 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapalakas ng loob. Sila'y paiilang lang na parang mga agila. Tatakbo at hindi mapapagod. Lalakad at hindi manghihina. Hindi sinasabing hindi tayo iiyak. Hindi sinasabing hindi tayo masusugatan. Ngunit sinasabi, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang ating pag-asa ay hindi istatistika, hindi headline, hindi pamilihan, hindi politika. Ang ating pag-asa ay isang pangalan. At kung ang iyong puso ay nagtatanong, bakit pumapayag ang Diyos na mangyari ang lahat ng ito? Ang kasagutan ay nasa imahe ng ina na manganganak. Ang hapdi ay may dahilan. Ang kirot ay may bunga. Ang luha ay may umagang naghihintay. Roma versikulo 8 talata 18. Sapagkat inaakala kong ang mga pagdurusang kasalukuyan ay hindi nararapat itumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kaya habang gumugulong ang kasaysayan, huwag kalimutan ang unang salita ni Jesus matapos banggitin ang mga sakuna. Huwag kayong mabagabag. Ang pananalig ay hindi paglimot sa realidad. Ito ay pag-angat ng tingin sa haring higit sa realidad. At habang tumitindi ang pagdaramdam, lalo nating sinasabi sa sarili, may darating. Sa wika ng isang ina, malapit na. Ngayon, paano tayo sasagot? Una, magbantay. Huwag pumikit. Alamin ang salita. Sukatin ang lahat sa ebanghelyo, hindi sa algoritmo. Ikalawa, magningas ang pag-ibig. Kung malamig ang paligid, huwag kang sumama sa lamig. Mag-init sa panalangin, sa paglilingkod, sa awa. Ikatlo, magtapat hanggang wakas. Kapag nauso ang umay sa katotohanan, piliin ang tapat. Kapag mahal ang pagsunod, piliin ang mas mahal, si Kristo. Hebreo, versikulo 12 talata 20. Sapagkat ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Ang apoy na ito ay hindi para sunugin ang pag-asa mo, kundi upang tupukin ang dumi at paiinitin ang ginto. Kapag natapos ang pagdalisay, mas kikintab ang pananampalataya kaysa kailanman. At sa huli, tandaan ang pang-aliw na ito. Hindi mo kailangang hawakan ang lahat ng sagot para maging tapat. Kailangan mo lang hawakan ang kamay ng isa na may hawak ng bukas. Juan versikulo 14 talata 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa mga susunod, pag-uusapan natin ang tandang geografiko, ang unos na paparating sa Jerusalem, at ang tandang kosmiko, ang pagyanig ng langit mismo. Ngunit ngayon, hayaan mong tumimo sa puso mo ang dalawang unang kampana. Kung napapansin mong dumarami ang lindol sa paligid mo at sa loob mo, kung nararamdaman mong lumalamig ang mundo at minsan pati ang simbahan, ituon ang tainga sa boses ng pastol. Ang kanyang utos ay simple, ngunit sapat para sa bagyo. Huwag kang mabagabag. Ako ito. Huwag kang matakot. Mateo versikulo 14 talata 27. Laksan mo ang loob. Ako ito. Huwag kang matakot. At kung ikaw ay isa sa mga napagod, narito ang paanyaya. Bumalik sa balon. Uminom sa salita. Manalangin kasama ng mga kapatid. Yakapin ang krus bawat araw. At sa gitna ng ingay ng balita, pakinggan ang musika ng langit, ang ritmo ng pagdaramdam, palapit, palakas, palalim, sapagkat may ipinanganganak,
Hindi kapahamakan ang pinapanganak ng mundo. Isang kaharian ang papasok at isang hari ang darating. Pahayag bersikulo 22 talata 20. Siya na nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling paririto." Aminin mo, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Hanggang sa muling pag-uusap natin, magbantay, magningas, magtiis, sapagkat ang mga tanda ay hindi para magtulak sa atin sa bangin ng pangamba, kundi para akayin tayo sa pampang ng pag-asa. At habang tumitindi ang hapdi, lalong tumitindi ang katiyakan. Ang anak ng tao ay paparating, ang kampana ay tumutunog, at ang kasal ng kordero ay malapit na. Ang hangin sa bundok ng mga olibo ay tila humahaplos at humahaginit sa pagitan ng mga sanga habang nakatingin ang mga alagad kay Jesus. Hindi na ito ordinaryong araw. Ramdam nilang papalapit ang huwarang bagyo ng kasaysayan. Sa unang tanda, nakita natin ang mundo na parang umiiri. Mga sakit ng panganganak na pabilis at palakas. At sa ikalawa, nasilip natin ang pagguga sa loob mismo ng sambahayan ng pananampalataya. Ngayon, dadalhin tayo ng salita sa isang lungsod na matagal nang tumitibok bilang puso ng propesya, Jerusalem, at saka sa isang tanda na hindi lamang yayanig sa lupa, kundi pati sa langit. Pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Ang sugo ng kapayapaan ay nagbibigay ng babala, hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Mateo bersikulo 24 talata 15 hanggang 16. Kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na naninira, na sinabi ni Daniel na propeta na nakatayo sa dakong banal, ang mga nasa Judea ay tumakas sa mga bundok. Ang kasuklam-suklam na naninira. Sa bibig ni Jesus, hindi iyan malabong talinghaga. Tinuturo niya tayo pabalik kay Daniel, ang propetang nakakita ng mga kahariang aalisin at ng kaharian ng isa na walang hanggan. Ang pahayag ay matalim. May darating na gagawa ng kalapastanganan sa banal na dako. Isang kilos na magsisindi ng mitsa ng panahong masidhing kapighatian. Daniel bersikulo 9 talata 27. May tipang papagtitibayin sa maraming araw. Sa kalagitnaan ay titigil ang handog at hain. Daniel bersikulo 11 talata 31. Tatayo ang mga maruruming kamay at papanghinain ang santuaryo, maglalagay ng kasuklam-suklam na naninira. Daniel bersikulo 12 talata 11. Mula sa panahon ng pagtigil ng palaging handog hanggang sa ilagay ang kasuklam-suklam na naninira. Sabihin na ng ilan, wala namang templo sa Jerusalem simula pa noon. At iyan mismo ang dahilan kung bakit nakatigil ang ating hininga. Paano mangyayari ang kasuklam-suklam na paglapastangan sa dakong banal kung walang natatayong templo? Ang sagot, gumagalaw ang kasaysayan gaya ng dugo sa mga ugat. Tahimik, tuloy-tuloy, minsan hindi napapansin, ngunit tiyak. Sa ating panahon, may mga paghahandang matagal nang isinasagawa, mga sisidlan ng paglilingkod, mga kasuutan ng mga saserdote, mga pananaliksik sa lahing saserdotal, maging ang usapin ng pulang baka na hinihingi ng paglilinis ayon sa sinaunang kautusan. May mga panalangin sa pader ng panaghoy, may mga pagtatalo sa karapatan sa bundok ng templo, may mga mungkahing tila imposible kahapon, ngunit mabigat na pag-usapan ngayon. Ito ang kumukulong kaldero ng Sion, at kapag bumula ito sa oras na tinakda ng Diyos, hindi magtatagal at maririnig ng mundo ang sipol ng sakuna. Sa kabilang dako, binalaan din tayo tungkol sa figurang darating na magtataas ng sarili, lulukob sa mga santong pagod, at aagaw ng pagsamba na sa Diyos lamang. Tinawag siya ni Pablo na tao ng kasalanan. Ikalawang Tesalonica bersikulo 2 talata 3 hanggang 4. Hindi darating maliban muna sa pagtalikod at mahayag ang tao ng kasamaan na itinatampok ang sarili laban sa lahat na tinatawag na Diyos, kaya't siya'y nauupong parang Diyos sa templo ng Diyos. Pakinggan mo ang diin ng Panginoon. Ang mga nasa Judea ay tumakas sa mga bundok. Hindi niya sinabing kilalanin muna ang lagda ng pinuno,
sukatin ang palad, o makipagtalo sa mga pahayagan. Ang sabi niya, tumakbo. Sapagkat kapag tumuntong ang kalapastanganan sa sagradong lugar, bubuhos ang kapighatiang hindi pa nagkaroon sa sanlibutan. Mateo versikulo 24 talata 21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayon ay magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyari mula ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayot ni mangyayari pa. At kung hindi pa ikliin ang mga araw na yaon, walang laman na maliligtas. Ito ang unos ng Jerusalem. Hindi lamang lokal na bagyo, kundi ubod ng bagyong hihigop sa buong panahon. Bakit si Jerusalem? Sapagkat doon ipinako ang hari. Doon siya muling tatayo bilang hari ng mga hari. Sa lambak at mga burol ng Judea, uugong ang huling mga yabag ng mga kaharian ng tao, at sa olivo pa rin, sasayad ang kanyang mga paa. Zacarias versikulo 14 talata 4. Ang kanyang mga paa ay tatayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem. Kung gayon, ano ang dapat gawin ng mga nagmamasid ngayon? Una, magbantay ng may kaalaman. Basahin ang salita, hindi ang takot. Huwag kang maging alipin ng sukal ng haka-haka. Maging alipin ka ng liwanag ng kasulatan. Pangalawa, maghanda ng may pag-ibig. Hindi naghahanda ang Kristiyano para manakop. Naghahanda siyang maglingkod, magligtas, at manindigan. Pangatlo, manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem. Awit versikulo 100 at 22 talata 6. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Anumang araw ay maaaring maging tila payapa at komersyal ang Jerusalem. Mga tindang tinapay at langis, mga paglalakad ng turista sa Via Dolorosa. Ngunit sa antas na hindi laging kita ng mata, gumagalaw ang hininga ng propesya. Kapag natayo ang dapat itayo, kapag humayo ang dapat humayo, kapag lumitaw ang dapat lumitaw, ang relo ng langit ay uusad sa kalansing na magpapatahimik sa ingay ng lupa. Bago tayo tumingala sa ikapat na tanda, balikan natin ang mensaheng paulit-ulit ng Panginoon. Huwag kayong mabagabag. Sa harap ng politikal na kumukulong kaldero, sa pagitan ng mga bandila, batas, at barbed wire, hindi nawawala ang mata ng Diyos sa kanyang mga anak, at ang kanyang utos ay hindi umagos kasabay ng galit, kundi magtiis, magbantay, magmahal. Ngayon tumingin tayo pa itaas. Kapag ang puso ng kwento ay nasa Jerusalem, ang tugtog ng crescendo ay nasa kalangitan. Mateo versikulo 24 talata 29 hanggang 30. Pagkatapos ng kapighatiang yaon, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag, at ang mga bituin ay malalaglag mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. At kung magkagayon, makikita ang tanda ng anak ng tao sa langit. Hindi ito ordinaryong eklipse. Hindi ito isang gabing puno ng bulalakaw. Ang larawan ay kosmiko, pandaigdigan, at hindi maitatanggi. Sa araw na inilarawan ni Jesus, ang kalikasan mismo, na parang matagal nang umuungol, ay hihinto at hahawak sa tiyan, parang sang nilikha ring nanginginig sa pagdaramdam. Roma versikulo 8 talata 22. Ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at nagdaramdam hanggang ngayon. Isayas versikulo 13 talata 9 hanggang 10. Narito dumarating ang araw ng Panginoon, sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga buntala ay hindi magbibigay ng liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat, at ang buwan ay hindi maglalabas ng liwanag. Joel versikulo 2 talata 31. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Pahayag versikulo 6 talata 12 hanggang 13. Nagkaroon ng malaking lindol. Ang araw ay naging itim na gaya ng telang sako, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangalaglag.
Pansinin ang ugnay. Bago sumikat ang pinakadakilang liwanag, umiilaw muna ang madilim. Bago sumilip ang mukha ng anak ng tao, tila pinapatay muna ng Diyos ang mga ilaw ng entablado upang kung lumitaw ang hari, walang agaw ng pansin. Ang kalangitan mismo ang mag-aanunsyo, paparating na siya. At sa sandaling iyon, wala nang ateista, wala nang siniko, wala nang magtatago sa talinghaga. Lahat ay titingala. Ang ilan ay luluhod sa pagsamba, ang iba'y lulugmok sa sindak. Naroroon din ang isang pag-ibig na mahigpit at masinuop sa detalye. Kapag pinatay ng Diyos ang ilaw, hindi niya ito ginagawa para guluhin ang sanlibutan. Ginagawa niya ito upang paghandaan ang pagpasok ng kanyang anak. Parang kasal sa sinaunang Israel, kung saan may pasimunong pagparada sa gabi. May mga ilawan, may mga hudyat, at may dumarating na lalaking ikakasal. Ihinahanda ng langit ang tapiserya, inihahagis ang kurtina, dinadala ang katahimikan, sapagkat darating ang panauging pandangal. Kung gayon, paano tayo dapat mabuhay sa pagitan ng mga tanda? Una, bilang mga bantay sa tore. Ang bantay ay gising. Ang bantay ay hindi nananakot, nagbababala siya ng may pag-ibig, sapagkat alam niyang ang layunin ng babala ay kaligtasan. Ikalawa, bilang mga tagapagdala ng ilawan. Sa panahon ng dilim, ang pinakamaliliit na ilaw ay hindi maliit. Ikatlo, bilang mga lingkod na naghihintay. Hindi nakatunganga, kundi abala sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Mateo versikulo 24 talata 42. Kaya't mangagpuyat kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Mateo versikulo 24 talata 44. Kaya't maging handa rin naman kayo, sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, darating ang anak ng tao. Ngayon, narito ang isang talinghagang ibinigay ni Jesus para sukatin ang kalendaryo ng kaluluwa. Mateo versikulo 24 talata 32 hanggang 33. Pag-aralan ninyo ang talinghaga ng puno ng igos. Kapag malambot na ang sanga at sumisibol ang mga dahon, nalalaman ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon din naman kayo. Kapag nakitaan ninyong nangyayari ang lahat ng ito, talastasin ninyo na malapit na siya. Nasa mga pinto na. Mateo versikulo 24 talata 34. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Tinuturuan tayo ng puno ng igos na tumingin sa mga usbong. Kapag ang maliliit na dahon ay nagsulputan, hindi mo sinasabing, narito na ang tag-init, kundi malapit na ang tag-init. Iyon ang tono ng mga tanda, hindi para magtakda ng araw at oras, kundi para magpatunog ng kampana. Malapit na. At tungkol sa lahi, ang salitang iyon ay parang salamin na kayang magpakita ng dalawang anyo. Ang henerasyon na makakakita ng malawakang pagsasanib ng mga tandang ito at ang sambayanan na pinakamalapit sa sentro ng orasan ng propesya. Sa alinman sa dalawang pagbasa, ang diin ay ito. Kapag nagtipo ng mga ulap, huwag kang magkunwaring maaraw. Maging handa. May isa pang larawan na iginuhit ni Jesus upang pukawin ang tulog na kaluluwa. Mateo versikulo 24 talata 37 hanggang 39. Kung paano ang mga araw ni Noe, sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at ipinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at nilipol silang lahat. Ang panganib ng huling mga araw ay hindi laging nasa sigaw ng takot, madalas nasa himig ng kaswal. Ang kalabang tahimik ay hindi ang pagsabog ng bulkan, kundi ang pag-ugoy ng duyan. Ang duyan ng kabaliwalaan. Ayos lang, bukas na lang, marami pa tayong oras. Habang pinapaikli ng Diyos ang mga araw dahil sa kanyang awa, parami ng parami ang natutulog sa hating gabi. Kaya nga, ang tunay na karunungan ay hindi sa pagtatakda ng petsa,
kundi sa pamumuhay na parang anumang araw ay maaaring maging araw. Kung tutuusin, ang araw na iyon ay hindi pawang pananakot sa nananalig. Ito ay kaganapan ng matagal na nating inaasam. Makita siya. Kung kaya, ang pinakapraktikal na paghahanda ay hindi mga plano ng pagtatago, kundi mga plano ng pagtalima. Huwag kang magtago, sumunod ka. Huwag kang mag-ipon ng takot. Mag-ipon ka ng pag-ibig. Huwag kang maging dalubhasa sa haka-haka. Maging dalubhasa sa kabanalan. Hebreo, versikulo 12 talata 28. Kaya't pagkat tayo'y tumanggap ng kahariang hindi nayayanig, tayo'y magkaroon ng biyaya. At sa biyayang iyan ay maglingkod tayong kinalulugdan ng Diyos ng may galang at takot. Pagkatapos ng mga tanda, kailangan ang tugon, at ang tugon ay hindi listahan ng gawa, kundi lubos na pagharap sa persona. Ang mga tanda ay parang mga karatula sa highway. Ang karatula ay mahalaga, ngunit hindi mo niyayakap ang karatula. Itinuturo ka nito sa destinasyon. Ang destinasyon ay si Jesus. Kaya't kung hinihila ka ng mga balita, palayo sa kapayapaan, paalalahanan ang sarili, ang huling layunin ng propesya ay hindi upang palawigin ang ating chart, kundi upang palalimin ang ating pagsamba. Ang paningin na napako sa tanda, ngunit hindi nakakita sa Panginoon ay malabo pa rin. Ngunit ang paningin na nakatuon sa Panginoon ay kayang magbasa ng tanda ng may tamang liwanag. Sa praktika, ano ang anyo ng paghahandang ito? Una, pagsisisi. Kapag narinig mo ang kampana, hindi ka bibili ng bagong unan. Babalik ka sa bahay. Pagsisisi ay pag-uwi. Pangalawa, pananampalataya. Hindi sa iyong tibay, kundi sa tibay ng kanyang krus. Pangatlo, pag-ibig. Nakikita sa awa sa kapwa, sa kapatawaran, sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Kapag ikaw ay naghihintay ng may pag-ibig, ang paghihintay ay hindi nakakainip. Nagiging pagsamba. Marcos versikulo 1 talata 15. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at manampalataya sa ebanghelyo. Roma versikulo 10 talata 9. Kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalatayanan mo sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Juan versikulo 3 talata 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ng palaisipan upang magsimulang sumunod. Ang alagad ay hindi yaong nakakaalam ng lahat, kundi yaong naririnig at tumatalima. Sa araw na ito, maaari kang lumuhod at sabihing, Panginoong Jesus, ikaw ang aking tagapagligtas at hari. Binibigay ko ang aking puso, ang aking bukas, ang aking buong ako. At sa sandaling iyon, hindi lamang ikaw naghihintay sa araw. Nagsisimula ng sumikat ang araw sa loob mo. May mga tanong ka pa ba tungkol sa Jerusalem? Sa templo, sa mga detalye, sa kung paano maaaring umusad ang mga pangyayari. Tandaan mo, nasa kamay ng Diyos ang arkitektura ng kasaysayan. Hindi tayo inanyayahang maging arkitekto. Inanyayahan tayong maging tapat na saksi. Ang saksi ay nagkukwento ng nakita at narinig. Ang krus na nagligtas sa atin, ang walang lamang libingan, at ang pag-asang muli siyang darating. At habang papalapit ang mga tanda, lalong tumitibay ang tunog ng ating patotoo. Pahayag versikulo 21 talata 5. Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Bakit ko inuulit-ulit na huwag kang mabagabag? Sapagkat ang takot ay parang alon na may likaw sa paa. Kapag hinayaan mong kapalibutan ka nito, hindi ka makakakilos. Ngunit ang pananampalataya ay parang bato sa ilalim ng paa. Pinatatatag ka nito kahit anong hampas ng unos. Kung kaya, sa bawat balita ng gulo, sa bawat bulong-bulungan ng digmaan, sa bawat pagyanig ng lupa at paglamig ng pag-ibig, ipunin mo ang iyong isip sa katotohanan ito. Hindi nagbabago ang hari,
Hindi natitinag ang kanyang trono. Hindi napapawi ang kanyang habag. Awit bersikulo 46 talata 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kagipitan. At kung nararamdaman mo na parabang kulang ka at kulubot ang iyong pagtitiis, hindi iyan katapusan mo. Iyan ang paanyaya niya. Lumapit ka. Ang may sakit ay sa manggagamot pumaparoon. Ang nauuhaw ay sa bukal pumupunta. At si Jesus ang bukal. Mateo bersikulo 11 talata 28 hanggang 30. Magsiparito sa akin kayong lahat na nabibigatan at napapagal, at kayo'y aking papagpapahingahin, sapagkat magaan ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kung gayon, habang tinitingnan natin ang unos na paparating sa Jerusalem at ang pagyanig na magbabalita sa langit, saang direksyon ka titingin? Tumingin ka sa krus, sapagkat doon nagsimula ang iyong kapayapaan. Tumingin ka sa walang lamang libingan, sapagkat doon nasira ang kapangyarihan ng kamatayan. At tumingin ka sa kalangitan, sapagkat doon magpapakita ang tanda ng Anak ng Tao. At kung siya'y darating, hindi siya matatagpuan ng mga natutulog, kundi ng mga gising na umiibig. Filipos bersikulo 2, talata 10 hanggang 11. Upang sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon. Ngayong narinig mo ang ikatlong tanda at nasulyapan ang ika-4, ituring mong paanyaya ang lahat ng ito. Maging bantay, hindi tagahanga. Maging saksi, hindi tsismoso. Maging alagad, hindi lamang tagasunod ng uso. Alalahanin mong ang layunin ni Jesus sa Olibete ay hindi magtanim ng sindak, kundi magtanim ng pag-asa na marunong magbantay. At kung naiidlip ka sa gitna ng mahabang gabi, bumulong ka rito. Panginoon, pagisingin mo ako. Nais kong makita ka. Mateo bersikulo 24 talata 31. At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na pakakak, at titipunin nila ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin. Ito ang dulo ng mga tanda, hindi ang takot, kundi ang pagtitipon. Ang hari ay hindi lamang darating upang husgahan ang kasamaan. Darating siyang tipunin ang kanyang minamahal. Kung kaya, sa pagitan ng ngayon at ng araw na iyon, gawin nating malakas ang pakakak ng Ebanghelyo sa ating mga tahanan, trabaho, komunidad. Hindi sa ingay ng pagmamataas, kundi sa lakas ng kabutihan. Sa bawat lindol, iguguhit natin ang kanyang kabutihan. Sa bawat alingaw-ngaw ng digmaan, ibebenta natin hindi mga sandata, kundi kapayapaan. Sa bawat paglamig ng pag-ibig, sisindihan natin ang ilawan ng awa. At kung may tanong kang naiwan, kung paano eksaktong mangyayari ang mga detalye, kailan tutunog ang huling pakakak, sagutin mo ito ng panalangin. Ama, gawin mo akong tapat ngayon, sapagkat ang pinakamainam na paraan upang maging handa sa bukas ay maging banal ngayon. At ang pinakatiyak sa lahat ng bukas ay ito, darating si Jesus. Pahayag bersikulo 22 talata 20. Siya na nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, tunay, ako'y malapit ng pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Kaya halina kapatid, iayos mo ang ilawan, lagyan ng langis ang sisidlan, panatilihing gising ang pag-ibig. At sa bawat dapit hapon, sa bawat pagsikat, sa bawat bulong ng hangin sa pagitan ng mga sanga, pakinggan mo, ang langit ay naghahanda, ang kampana ng Sion ay tumutunog, at ang mga yapak ng hari, malapit na, nasa mga pinto na.